My God, I hate drugs. I will identify yung mga Pilipino na walang ginawa kung hindi magbatikos, maghanap ng mali para lang may masabi at marinig sila ng mga tao. Yan ang iwasan ninyo. Alam mo, sa totoo lang, kung maharap mo ako, maniwala ka hindi, sapakin kita. Totoo lang. Ngayon kang lumaban ka, pasensya ka. Banata na natin to. Sus, Ginoog yun, oo. Kasi naman mistika eh. Ang gulo-gulo na ng mundo, pumapasok ka pa. Eh alam mo naman, pag bumuka yung bibig mo, wala ka sa hulog. Ang bihira ka naman, oh. Sige na, patulan na natin to. Ay, nako. Pero ito lang bago magsimula ang lahat. Kahit ito na lang matirang babae sa mundo, hindi ko papatulan talaga ito. Iba ho ang pag-iisip niya. Masakit sa bangs. O sige na nga, pag-usapan na natin to. Mistika talaga, oo. Talagang naka-ano ka pa, naka-TikTok pa yung video mo para talagang iba itsura. Ang tindi na mga filters mo dyan, O sige na, pasok ka na. Oh my God. Kung saan-saan na pala nakarating yung balita tungkol doon sa pulis sa Tarlac. Tarlac. Tarlac, para may pagka-sosyalan, you know. Hindi bagay, hindi bagay. Parang awa mo na, hindi bagay. Na may pinatay na maglola. So, tinatanong lahat, ano daw ang pakiramdam ko? Ano daw masasabi ko? Sino nagtatanong? Wala akong mainteresado sa opinion mo, te. Parang awa, ano to, nag-iimbento ka na may nagtatanong sa'yo? At gustong malaman yung opinion mo as if it matters. Te, wala. Nag-iimbento ka, imaginary mo yun. Imaginary fans mo na may nagtatanong daw sa akin kung anong reaction ko. Te, walang may interes. Parang awa mo na. Okay? Lahat ng buong Pilipino nagkakasundo na dapat na itong pulis na ito dapat talagang magdusa. Sabi nga ng iba, gusto nila magdusa ng kamatayan kahit ako. Dapat to magkaroon na ng death penalty. Tapos ikaw, hihingan ka namin ng payo, opinion mo? Sige nga, ipakita mo nga. Sino nagsasabi sa'yo na kailangan ng opinion mo? Ipakita mo. Well, based on kung ano yung nakita ko na dyan, puro sila against doon sa ginawa ng pulis. Well, noong tiningnan ko naman saan nag-ugat, well, at talagang tiningnan ko talaga kung ano yung pangyayari, mga ganon, talagang mga pasaway nga naman kasi yung maglola, okay? Dahil doon sa video na sabi mo na kagad pasaway yung maglola, hindi nga kompleto hindi nga kompleto yung video. Ang kita na lang natin doon yung nag-aaway na sila. Yung before that, nakita mo ba? Wala ka naman nakita Tapos sasabihin mo pasaway yung maglola? Ang bira ka, Lalong-lalo na nung lumapit yung anak at sinabi na, my father is a policeman. So, Tingnan mo yung paliwanag na to. Tingnan niyo yung paliwanag. Wala talaga sa hulog. Ako naman. Sana, ito lang sana lang Huwag mong sa publiko kung saan ka nag-aral. Parang awa mo na. Kawawa yung eskwelahan na yun. meaning to say, mas alam nung bata na dapat igalang ang pulis, okay? Dahil daw sinabi nung bata, my father is a policeman. So, alam daw nung bata na kailangan igalang ang pulis. Eto ako ayoko kung banatan yung bata kasi minor pa yan. Pero yung pagsabi niyang my father is a policeman, hindi dahil para, galangin nyo, pulis ito. Unang-una, there is no crime being committed. Okay? Pangalawa, yung kanyang trabaho o kanyang profesyon, wala ho doon sa issue, doon sa kanilang pinagtatalunan. Okay? Ang pinagtatalunan nila noon pa daw ay di umano doon kung dyan sa lupa-lupa at lokohan na nangyari at kung ano-ano pa. Sa madaling salita, wala akong issue ng kriminal na nangyayari at pinigilan ng pulis at inaaresto yung bata. Hindi ho ganun ang issue dyan. Okay? Nagsalita yung bata na my father is a policeman
dahil pinagyayabang nung bata na yung tatay niya pulis. Ganun lang kasimple yun. Ang simple lang niyang logic na yan. Hindi mo na kailangan na lagyan pa na sabihin mo na kailangan ginagalang ang tatay ko dahil siya ay pulis. Walang ganun. Hindi nga ho siya naka-uniforme. Ibig sabihin at that time, unang-una, off-duty yung pulis, kahit ba sabihin nating 24/7 dapat silang aktibo bilang pulis, wala ho naman siyang ginagampan ng trabaho at that time. Ulitin ko, wala hong tremena nangyayari at that time. Kitang-kita naman ho sa video. At saka isa pa, ang pulis, peace and order ang kanyang ginagampanan ng trabaho. First of all, ano bang ginawa nila? Okay? Yung pagpaputok na sa ibang mga tao, of course, kahit ako, kung sakali may nagpaputok at ako ay naabala, hindi man ako pulis, but I have to go to the policeman. At kung hindi naman... Sandali, ang gulo mo Ang gulo-gulo mo. Sige, ang rason mo. Balik natin sa logic mo. Ang dahilan mo, okay, dahil nagpaputok ng boga, yung bata, yung lalaki. Okay? Tapos, sabi mo, ang trabaho ng pulis is peace and order. Okay? Pero, sabi mo din na kung ikaw yun, pumunta ka doon sa pulis. Okay? Ganito nga ho Tanungin kita. At that time, kung ikaw nakakita nun, ang una mo dapat pinupuntahan barangay. Pangalawa, yung police station na pinakamalapit o nakakasakop doon sa lugar na yon. Okay? Pangatlo, kung sinasabi mong peace and order, sandali, meron buhubang gulo dyan na nangyayari at that time. May guluhubang nangyayari para ulihin ng pulis at posasan at the same time barilin? Wala. Walang gulong nangyayari doon. Ang nangyayari, basag trip lang. Okay? Pwede namang sabihan ng pulis Sabihan ng pulis na, oy, bawal yung ginagawa mo, itigil mo yan. Kung ayaw mong itigil yan, aarestuhin kita. Ang dapat dala ng pulis posas. Hindi ho yung baril, pwede niyan dala, nakatago lang, pero posas. So, bakit niya binaril? Yun ang tanong doon Lumalaban ba yung tao? Hindi naman lumalaban, kitang-kita sa video. Okay? At saka sandali, kung sinasabi mo, ang logic mo yung pagputok-putok ng boga dyan. Ang nagputok po ng boga yung lalaki. Sino ang unang binaril? Yung lola o yung nanay nung lalaki. Ano ho ibig sabihin nun? Sablay na ho kagad yung argumento ninyong peace and order na dapat pinatutupad nung pulis. Kasi wala namang ginagawang kaguluhan yung nanay Bakit niya binaril? Kung hindi naman na-aksyonan yung aking complaint at dahil wala palang pakialam itong mga ikino-complain sa pulis, walang paggalang, of course, that would be a big question on my part. Diba? So katulad nito, ano ba talaga? Yung anak ang nag-react na mismo. Nakikita ko nagbibideo siya. Hanggang sa nakita na niya na talagang wala na talagang paggalang sa pulis tong maglola. Hanggang sa hindi na nakapagtimpi yung bata, lumapit, my father is a policeman. Let it go. So, natural, bilang isang magulang, Ano? pinalaki mo yung bata na yan. Tapos? With respect, iginagalang ka bilang policeman. Tapos? Anong gagawin ko? Hayaan ko na lang ba na babastusin yung Bata? trabaho ko? Babastusin yung ginagampanan kong katungkulan bilang pulis? Sira pala talaga ulo nito ni Mystica Ate, sa tingin ko lang naman may tama ka talaga. May tama yung yung opinion mo Hindi ikaw, okay? Hindi. Matino ang kaisipan mo. Sa tingin ko lang may tama ho yung sinasabi ninyo. Alam niyo kung bakit? Unang-una, so gina-justify mo yung ginawang hakbang ng pulis dahil hindi siya ginagalang? Okay ka lang? Okay ka lang? Hindi ho krimen yun.
Wala akong krimen na hindi galangin ng pulis, okay? Ito sinasabi ko. Dapat galangin natin ang pulis. Pero kung may isang tao na disagree siya sa pulis, hindi niya ginagalang, as long as hindi naman niya sinasaktan yung pulis, at hindi naman niya nilalibel yung pulis, sandali, pwede naman mag-disagree ka dun sa pulis eh. Pwede ka namang hindi mo respetuhin yung pulis eh. Hindi ibig sabihin nun, pwede mo na kagad barilin. Dahil lang hindi ginalang yung pulis, pwede mo nang gamitan ng baril. Alam mo ba ibig sabihin ng maximum tolerance ng mga kapulisan? Yun nga lang ng nasa rally. Halimbawa na lang sa rally di ba? Maximum tolerance nga Pinapalo na yung mga pulis, binabato na yung mga pulis, hindi nga inaalaw na magdala ng baril yung pulis habang nasa rally. Maximum tolerance ang tawag doon. Kahit, kahit sinasaktan na ng mga rallyista yung mga pulis. Okay? They're not allowed to bring firearms. How much more? Kahit bastusin ka, okay? Hindi ka nga dapat mamaril. Maximum tolerance dapat ang ina-apply ng mga kapulisan. Ulitin ko ulitin ko lang sa iyo para malinaw. Dapat nire-respeto ang pulis. Ngunit, hindi ibig sabihin noon, makinig ka, pag hindi na sila nirespeto, meron na silang karapatan, okay? Gumamit ng kanilang armas at pumatay ng tao. Napakalinaw niyan. So you're simply justifying, na pag binastos ang pulis, pwede nang gumamit ng armas? Naman, asan sa batas yan? Pakihanap nga. At hahayaan ko na lang na i-manipulate ako itong mga maglolang ito na wala silang pakialam. Well, if I would be that policeman as well, hindi... Huwag ka na mag-Ingles! Ang gulo na nga nung Tagalog mo, mag-i-Ingles ka pa? Para ka pala namang... Hindi mo na nga may paliwanag na maayos sa Tagalog, i-Englishin mo pa. Pinabaling ako'y makulong. Ayaw ko lang na mapahiya at mawalan ng dignidad yung trabaho ko bilang pulis. Wait. So, sabi mo, hayaan mo na lang na makulong, okay? Kung ikaw yun, wag lang mabastos yung dignidad mo bilang pulis. Hindi naman yun You're not getting the point. Pa-English na rin ako dahil sa kaka-English mo. You're not getting the point. The point is, nakapatay. Nakapatay. Buhay. Buhay ang nawala. Ang ibig sabihin nito, it's not even worth it Yung init lang ng ulo, wala namang nasasaktan at that time, wala namang krimen na nangyayari, it was just init ng ulo. Dahil dun sa init ng ulo, may buhay na nawala. Hindi lang isa, dalawate. Sasabihin mo, okay lang makulong dahil nawala yung dignidad niya bilang pulis? Dignidad ng tao nawala. Ito, buhay nung nawala. Buhay nung dalawa. At at the same time, merong pamilya yang tinutulungan. May pamilya yang binubuhay. Ama yan. So, dahil lang sa nawala ang dignidad, justifiable na ang mamatay ka ng tao o pumatay ka ng tao. Mystica, medyo please check your values in life, Your values in life is so sickening. You're so something, Na nagme-maintain ng peace and order. So pamamagitan ng ginawa niya, kung yun na lang ang way para mapatahimik to maglola, then he did his thing. That's what I think. Diba? English ka ng English Ano ang dapat niyang gawin? Hayaan. naputol lang ko yung video niyan. Yan lang ko nakita ko.
Alam nyo, ito si Mystica ha. Feeling ko kasi ito, wala na kasing career tong artista. Artista ba ito? O split dancer? Di ko nakalimutan ko na. Nag-artista ba ito? Oh. Anyway, kung nag-artista man siya, di ko kasi pinapanood yan sorry yung acting yan. Sorry. Pero sa aking pananaw, walang kwenta ho acting yan. Pero yung pag-iyak-iyak niya lagi dito sa mga video-video niya. Ito, naintindihan ko okay? Naiintindihan kita na minsan kailangan mo lang umepal at kailangan mo lang, alam mo yun, maggawa-gawa ng mga ganyang video-video para maging relevant ka at malay mo, may kumuha pa sa yung TV. Siyempre, parelevant ka, okay? Parelevant ka kasi artista ka, alam mo naman, kailangan mo ng project. Pero naman, minsan, minsan hindi mo na ginagamit Alam mo yun? Baka mabulok na ho yan dyan. Gamitin mo naman minsan yung utak mo minsan lang, ha? Kahit minsan. Baka mabulok yan dyan. Sayang naman. Kung meron kung meron. Di ko sure kung meron. So please lang. Alam kong kailangan mo na umepal at maging magparelevant, magkomento. Gusto mo yan, nagtitrending. Sigurado kung tuwan-tuwa ka, nagtrending yung pangalan mo na naman sa Twitter. Pero yung pagtitrending mo yung pangalan mo, hindi mo ba naiisip kung anong ibig sabihin nun? Ha? Walang sumasang-ayon sa'yo. Ganun lang kasimple. Pinagtatawanan ka. Ganun lang kasimple. Naiinis sila sa opinion mo. At higit sa lahat, you're creating something na very damaging, especially kung meron man. Kung sakali lang naman, pero sa feeling ko wala naman naniniwala sa'yo. Kung sakali lang naman na may maniniwala pa sa'yo, very damaging yung mga opinion mo. Kasi isipin mo opinion mo, pag nawala na ang dignidad ng isang pulis, okay na ang makulong? Okay na yung justifiable na yung ginawa ng pulis? Hindi ho ganyan. Isipin mo na lang, kung ilan ang pulis na binabastos ng mga ilang, lalo na yung mga aktivista, mga rallyista, binabastos sila. O isipin mo na lang kung yan ang paniniwalaan ng tao, na pag nawala ang dignidad, dapat na humakbang ng hindi maganda. Buhay pa rin ng tao yung kinitil nung pulis na yun, hindi ho maganda yun. Ito, seryoso ito Alam kong gusto mong umepal, gusto mong magpaka-relevant at gusto mong, alam mo, magka-project dahil laos ka na. Wag naman sa ganyang paraan. Hindi ho maganda. Seryoso ako Ako, manager din ho ako Alam ko, buhay ng mga artista, issue. Buhay ng artista, controversial. Pero ilalagay mo naman sa tamang hulog, Sa tamang hulog lang. Yung hindi ka naman, okay lang magkaroon ka ng issue sa sarili mo, di ba? Dahil artista ka, alam mo yung imbe-imbento ka, alam naman natin, mga artista, imbe-imbento ng mga relationship, jowa, ganyan-ganyan. Parte yan ng pagiging artista Pero yung wala namang madadamage, yung wala namang maapektuhan at matatapakan, yung pinagsasabi mo, kung ako yung pamilya, nung nanay at saka nung bata, yung lalaki, medyo hindi ho tama kung mapapanood kita. Maiinis akong sobra. Hindi ka na nga nagdalamhati. Hindi ka na nga alam mo yun, nakiramay. Tapos i-justify mo pa yung ginawa ng pulis. Ewan ko ba Naisip mo ba kakampihan ka ng mga Duterte supporter? Hindi. Ito sa'yo. Hindi ka kakampihan. Bakit? Alam ng lahat, maging si Pangulong Duterte, na sablay yung ginawa ng pulis. Ewan ko nga, ikaw lang kumampi. Isipin mo sa dami ng mga Pilipino, ikaw lang kumampi. Siguro naman, walang kakampi doon sa ginawa ng pulis. Kitang-kita naman, maling-mali. Walang krimen na nangyayari, hindi lumalaban yung lalaki, nakayakap na nga lang yung nanay para pinipigilan yung lalaki. Tapos ganun pa dahil lang nabastos, dahil lang na, alam mo yun, na-trigger. Naman, isip-isip ka naman ng ibang gimmick mo. Please lang, isip ka naman ng ibang gimmick mo. Hindi maganda hindi maganda. Nakakasama ng loob dun sa pamilya. At saka syempre hindi rin maganda kung may maniniwala pa sa'yo pero sa tingin ko wala naman.
So, baka okay na yun. Kaya lang, hindi talaga maganda yung komenton mo. Aside medyo sa halatang mahina ang ano mo, sablay ka talaga. Halatang may ganun, no? Ganun, no? Medyo ganun yung, ano mo, yung pag-iisip mo. Mali tayo. Magbago-bago ka na ibang issue. Hanap ka na ibang issue. Siguro ko sa'yo, magandang gawin mo, mag-split ka na lang. Yun, mag-split ka na lang sa karsada tapos sigaw-sigaw ka dyan. Magsuot kayo ng face shield at face mask. Siguro matutuwa pa yung mga tao eh. Ang galing-galing nakakapag-split pa siya. O, di ba? At least ganun, medyo, tapos lagay mo, magsuot ka ng t-shirt, wear mask, wear face shield, mag-ingat. O yung mga ganung gimmick, di ba? Tapos, pumunta ka dyan sa karsada mo, mag-split ka, tapos mag-video-video ka, baka matuwa pa kami. Alang itong gimmick mong to para maging relevant, hindi maganda, te. Hindi maganda.